Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon at tayo nagpapasalamat sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa bawat isa sa atin na meron tayong pagkakataon na mabuhay at makapaglingkod at magbigay luwalhati sa ating Panginoon. At isa sa pinag-aaralan natin ngayon sa ating church dito sa JCBC, sa ating Sunday School is the 5 Solas of the Reformation. And beyond that 5 Solas, isa sa napakagandang biyaya ng time of Reformation ay yung pagkakaroon ng biblical view ng trabaho. Merong term na nawala sa isip ko, biblical view ng trabaho, ng occupation, at ang pananaw noon ng mga tao na gusto mong maglingkod sa Diyos, pumunta ka sa seminaryo. Yun lamang ang paglilingkod sa Diyos. And that's sad to say, merong mga churches, even Baptist churches, na may ganun pa ring pananaw. Gusto mong maglingkod sa Diyos, mag-Bible school ka. Gusto mong maglingkod sa Diyos, magpastor ka. But again, nakita natin sa salita ng Diyos na again, ito'y brought up sa Reformation yung occupation, whether for you eat or drink, whether you be a bond or free, do all to the glory of God, not with eye service, as doing it for the Lord Jesus Christ. So ang punto ay samantalang tinawag ng Panginoon na aring hindi kayo nasa quote-unquote official ministry, ay kung paano man ang inyong ginagawa niyo ng buong sikap, ginagawa ng para magbigay luwalhati sa Panginoon at patotoo sa Ebanghelyo ni Kristo, naglilingkod at nagbibigay luwalhati tayo sa Diyos at purihin ng Diyos sa mga oportunidad po na ito. At muli, welcome po sa ating pag-aaral. Pero bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, ilan ho muna mga announcements. Magkakaroon ho ng medyo malaki-laking pagbabago sa schedule ho dito sa JCBC. A few months ago ay nagkaroon tayo ng adjustment sa atin hong second service. From 6 p.m. naging 2 p.m. every Lord's Day ang second service. This time, ang magiging adjustment po ay with regards to our prayer meeting. Merong ilang mga kapatiran na nagsuggest ng idea, and I talked to some other people dito sa church, and they liked the idea at susubukan ho. And then last Sunday ay nagmeeting ho ang church, and majority or lahat, wala naman ako nakita at nakausap na ayaw. Nevertheless, ay majority or lahat naman ng kapatiran ay nagbigay ng pagsang-ayon na ang prayer meeting ho dito sa JCBC will be done on the Lord's Day. So it will be, yung mga activity natin yun will be jam-packed sa Sunday, so Lord's Day, after ng second service. So kung natatapos sa second service around 3:30 or before 3:30, sisikapin ho na 3:45 ay simula na ho ng prayer meeting. Sa mga kapatiran na malayo o wala dito, ay gagawin pa rin naman itong available online via Google Meet as we have been doing. So again, ang rason ho noon ay sapagkat muli marami tayo sa biyaya ng Diyos, nagdadagdag siya ng mga kasama sa ating iglesia na malayo ang pinanggagalingan, and mas magiging matagal pa yung biyahe nila patungo sa church pag Friday evening kaysa sa buong gawain. So they are already here at church, and they are very much willing to stay to pray with the brethren. And nakita rin natin even in the Bible, it's a good example, hindi lang sila nag-aaral ng salita ng Diyos every Lord's Day, they put some time in prayer. So again, ang magiging prayer meeting ho ay tuwing Lord's Day after ng second service, 3:45 or willing hanggang 4:30 p.m. and then at saka ho yung mga fellowships. So ang mamimiss ho natin doon ay yung ating Bible study kapag Friday. Magkakaroon tayo ng short devotions every prayer
time natin pag Lord's Day. Ano po? So muli, yun ho ay sa mas maraming kakabuti ng mga kapatiran ho dito sa JCBC. Ano, nakita natin yung positive effect nung nilipat natin yung second service from 6 p.m. to 2 p.m. Lord willing, naman ay magkaroon ng positive effect sa ating prayer meeting na ito'y linipat sa Lord's Day after ng second service. So muli ho, this coming Lord's Day, so this coming Friday, ay wala ho tayong prayer meeting official, pero pray pa rin tayo, amen? Pero ito ho ay magiging sa Lord's Day after ng second service. If you have any questions, please let me know. At ito ho ay actually very excited ang church, ano, ang suggest ko una talagang pag-isipan pa, pag-imagine yung ano, karamihan ng mga kapatid, hindi, gawin na natin agad. So they're very very excited sa bagay ho na ito. So pag-pray ho natin. I've talked to some brethren, sabi na, salamat sa Panginoon, Brother Paul, gusto naming umating ngayon, makaka-attend na kami. Yun namang iba, excited, looking forward ako sa prayer meeting sa Sunday. So nakakatuwa ang response ho ng ating mga kapatiran. So pag-pray ho natin yan, and nawa gamitin patuloy ng Diyos ay kalalawalhati ng kanyang pangalan, kalalago ng mga mananampalataya. Again, this coming Friday, ay wala ho tayong gawain ng prayer meetings. Now, linawin ko lang, ano, hindi ho wala ang prayer meeting, na usod lang ng schedule. Ano, so hindi tayo nagtanggal ng gawain. Nausod lang ho ang schedule. And muli, may mga churches na para bang wala namang utos sa Bible. Thou shalt have a midweek service. Wala akong ganon. Though meron tayong kagaya nito na online Bible study. And I hope we avail ourselves of this upang lalo pa tayo lumalim sa pagkaunawa ng salita ng Panginoon. So those are our announcements. At pag-pray ho natin, isang big event na palapit ho dito sa JCBC ay ang upcoming Youth Conference sa November 27. That's a holiday. Pag-pray ho natin, ang tema is Loving God. Maybe i-tweak pa namin ng kaunti ang pinaka statement noong theme ho na yan. Pero doon ho iikot, ano, patungkol sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, our affections, buong lakas, our strength, our efforts, and with all of our mind, with our intellect, dawa ho ito ipagpalain ng Panginoon, lalo na ho para sa ating mga kabataan. So ipag-pray po nating patuloy ito. Mukha ho nagkaroon ng problema yung ating camera. Subukan ko lang ho, no? Sa nakikita ko ay mukhang nagkaroon nga ng problema. Naghang yata. Tingnan ko lang ho kung pati yung sorry ho pati yung audio ay naghang. Tingnan ho natin. Ko lang ho kung pati yung okay. Sorry ho pati yung hindi naman ho naghang yung audio. Yun lang video. So kaysa stop pa ho natin, hindi naman ho kailangan ang mukha ni Brother Paul sa pag-aaral. So yan ho natin. Okay, hayaan nyo lang dun sa maliit na part na yun, ang mukha ni Brother Paul na nakapost. At tayo ho ay dumako sa ating pag-aaral, pero bago yun, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyo, O Diyos, na patuloy na naging mabuti, tapat, dakila, Panginoon, sa napakaraming bagay. O Diyos, tunay hindi sapat ang aming kaisipan upang ilulan ang mga dakilang katotohanan patungkol sa iyo. Kung paano ang iyong kamay ay gumagawa, kumikilos, even in the very details na hindi namin pansin. Ang bawat ihip ng hangin, bawat patak ng ulan, Panginoon, ay hawak mo at walang aksidente sa iyo. At Lord, salamat sapagkat ikaw din ang siyang gumawa upang kami ay maligtas. Ikaw ang nagbukas ng aming mga mata. Ikaw ang naglapit sa amin kay Kristo. Ikaw, Panginoon, nagbukas ng aming mga puso at nagbigay ng pananampalataya at pagsisisi upang kami ay maligtas. Salamat, Panginoon. At Lord, we pray na patuloy kang gumawa sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng mga mata na lalo pang malinaw na nakikita ang dakilang kaligtasan, nauunawaan ang dakilang biyaya mo, ang kapangyarihan mo na sumagana sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At nawa ito ay lalong magtulak sa amin sa pagtatapat, seryoso, masigasig na pamumuhay ng paglilingkod, pagmamahal sa iyo
at sa kapatiran. Muli, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayong gabayan mo kami, bigyan mo kami ng katalinuhan, ang iyong salita ang patuloy namin maging liwanag, at ikaw lamang ang maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. So, pagpaumanhin nyo ho, yung nakapost na video, nagkaroon siguro ng problema yung ating camera. So, pero nevertheless, tayo dumako sa ating lesson. So, ating pinag-aaralan ng Biblical Anthropology, the study of man, the doctrine of man, according to the Bible. Ang tao ay nilikha ng Diyos ang ayon sa kanyang wangis. Ang tao ay nahulog sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, ang tao ay namamatay at hindi lamang to physical na kamatayan, nandun yung spiritual na kamatayan, at kapag ang tao ay hindi nagsisi at nanampalataya kay Kristo, ay sasapitin nila ang eternal na kamatayan. At ang ating Panginoong Jesus, ang kasalanan na minana natin mula kay Adan, yung tinatawag na original sin, and the best view fitting sa Bible is the federal headship view that when Adam sinned, he sinned as a representative of all people, therefore his sin is reckoned legally to his descendants. So, imputed sa atin yung guilt ni Adam, but on the parallel and a wonderful news, sa mga na kay Kristo Jesus, imputed sa atin, mga mananampalataya, ang katuwiran ni Kristo. Kaya tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Pinag-aralan natin, where do babies go? Where do babies go? Nawala yung word na go, no? Where do babies go when they die? And we believe the salvation of all infants. 3 main reasons out of 6. David's baby with Bathsheba. Sabi ni David, I will go to him, but he shall not return to me. As we take it and we see it as a statement of hope. And then the babies, the basis of God's judgment. Lagi sa Bible, ang basis is not original sin or inherited guilt, but rather committed sin. No, the consistent testimony of Scripture is that people are judged on the basis of sins committed voluntary and consciously. And yun ang malinaw. Halimbawa, sa Revelation chapter 20, the books are opened and God judged the small and great according to their works written in the book. And pagdating sa mga infants, wala sila noon. And then Christ's words, ito yung isa sa pinaka mabigat na ebidensya. Ang sabi ni Kristo about infants na inilapit sa kanya sa verse 15, sa verse 16, ang sabi niya, for of such, sa mga katulad ng mga infants, ito is the kingdom of God. Now, pinag-aralan natin ang patungkol sa human body, ilang mga katotohanan, ito inilikha ng Diyos. Muli, it's just wonderful to meditate, to think about kung paanong ang Diyos ay aktibong gumagawa. Ang kamay ng Diyos ay aktibong gumagawa even inside the womb. Habang nabubuo yung bata, kahit bawat buto, bawat hibla ng muscle, bawat molecule na bumubuo diyan sa bata na yan, ang Diyos ang gumawa. The body is reflective of physical health and inward soundness. Sumasalamin yan, yung psychosomatic, psycho meaning yung mentality, and soma yung katawan, may epekto yan. The body is the conveyor, manifestation of appearance. Yes, merong appearance na nakikita, at muli ang Diyos ang lumalang. Ito'y pawang mabuti at pawang maganda, but appearance, physical, that is not the primary measurement or standard na nakakaluwalhati sa Panginoon, as opposed sa gusto ng sanlibutan na paniwalaan natin na all that matters is the outside appearance. The body has a legitimate pleasures to enjoy, but sin abuses them. So muli, may mga bagay talaga, He giveth us all things to enjoy, sabi ng salita ng Panginoon. At yung mga nilalang ng Panginoon, hindi niya nilalang yan para pahirapan tayo, kundi para magamit natin, ma-enjoy natin. But again, yung sin, it abuses it. So, kailangan nating bantayan. Meron legitimate enjoyment, pero meron namang sinful use ng mga bagay-bagay ng likha ng Diyos, even para sa enjoyment ng katawan. New Testament presentation, man is body in his earthly mode of existence. So, yun tayo. We have physical body, sanctification as well as sinfulness are experienced in the body. That's why, napakaganda at napakabigat ng nilalagay na value ng New Testament sa pag-asa ng mga mananampalataya
sa muling pagkabuhay in a glorified state. Why? As long as we are here in this body na may nakatahang kasalanan, we are always battling, always going against the current when we pursue sanctification. So that is experienced in our body. New Testament teaching that pertains to the body, the certainty of death, mamamatay. Liban na lang na tayo ay abutan ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, tayo ay aabutan ng kamatayan. Now, ethic of self-control, there must be an exercise of the Christian mind to put in control the desires of the body. As Paul said, I buffet my body, I put it under subjection. Sabi niya, dahil baka mamaya siya na nag-preach, ay maisantabi siya o hindi na siya maging kagamit-gamit sa Panginoon. It doesn't mean na yung word na cast away doesn't mean na he will lose his salvation. 1 Peter chapter 4 verse 1, for as much then as Christ had suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. So think of that. Arm yourselves with that. Meditate yung suffering ni Kristo. For that he that suffered in the flesh had ceased from sin. And wow, napakaganda. At I would like to encourage you to highlight that, to meditate on that. For he that had suffered in the flesh had ceased from sin. Suffering has a great, used rightly, as James said, has a great sanctifying effect. Wow. Well, hindi yun ang punto, but what a wonderful truth iyan at comfort sa atin bilang mga Kristiyano. Not verse number 2, that he no longer should live the rest of his life in the flesh to the lust of men, but to the will of God. And how so God uses suffering to teach us that. And muli ay walang ibang paraan, humanly speaking, para matutunan natin. Only let patience have her perfect work in us, as James said. Hope of the resurrection. Muli, meron tayong pag-asa sa kabila ng mga pagdurusa na araw-araw nating nararanasan, not just physically but also spiritually in the body. Well, transformation of the dead body into a state fit for eternity. As Paul said sa 1 Corinthians chapter 15, itong may kabulukan, itong may kamatayan, itong may kasiraan ay hindi lapat at hindi pwedeng magmana ng walang hanggan. Therefore, papalitan ito ng Panginoon. So, summary of Christian attitudes with regards to the body, appropriate appreciation of the body with its legitimate enjoyments. We must appreciate itong nilalang ng Panginoon. At yes, understandably so, na nandun yung desire. As Paul said, to depart and be with Christ, which is far better. So there is that desire. Pero, ang sabi rin ni Pablo, nandun siya sa state betwixt two. Having the desire to depart and to remain. So, muli, there is an appropriate appreciation of the body because in the body, we can serve God, serve God's people. So, muli, ay nahandoon yung legitimate na use ng body and legitimate enjoyments. As Ecclesiastes said, I believe sa chapter 5, ay nahandoon yung legitimate na pag-enjoy ng mga fruits of your labor. Avoid putting it on the top of priority. As a wonderful instrument of righteousness the body is, sabi nga ng Romans chapter 6, hindi natin prioridad ang katawan. Hindi lamang sa katawan, pero hindi ito ang prioridad. Accepting the inevitability of death. At ito yung isa sa dapat nating simulang gawin, to think about our death. At ito daw yung isang unhealthy attitude ng even Christians. We have a clear statement sa Bible that we have sure victory over death. Pero kahit na meron na tayong sure victory over death, ayaw pa rin isipin ng mga Kristiyano ang patungkol sa kamatayan at paano dapat natin ito harapin pagdating nito sa katotohanan na tayo ay na kay Kristo at ito'y nagapi na ng ating tagapagligtas. The human soul and spirit. So after we have studied the body, yes, marami pa tayo pwede pag-usapan patungkol sa katawan. Pero after that we have studied the body, we will now look at the soul and spirit.
But, before we go here, ay nais kong paunahang sabi ho muna na merong controversy. Maaaring unaware ang marami sa bagay ho na ito sapagkat merong namamayagpag o namamayading kaisipan sa karamihan ng mga evangelicals. But all throughout, even church Christian history ay merong partikular at madalas na ito o kakaiba ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa bagay ho na ito. And that is between dichotomy and trichotomy. O sa madaling salita, ang tanong, ang tao ba ay merong dalawang parte, which is body and soul, which is the spirit, or tatlong parte, body and soul and spirit. And again, ang Christianity, the evangelical Christians ay divided sa bagay ho na ito. So ngayong gabi, titinan ho muna natin yung una, yung dichotomism is the view na ang tao ay siguro mas better na sabihin material and immaterial, body and spirit, which is also synonymous to the soul. So tignan ho natin primarily, without forgetting the integral unity of the human person as body-soul composite. We cannot escape the biblical priority given to the non-material aspect. Okay? So yes, meron ang wag nating isipin na ang tao, ang mahalaga lang ay yung kaluluwa. Muli, may tendency maging ganyan ang kaisipan, lalo na sa emphasis na sinasabi ng marami na, kung magiging Kristiyano ka, ang kaluluwa mo pupunta sa langit, ang kaluluwa pupunta sa langit, ang kaluluwa pupunta sa nandun yung emphasis, ang kaluluwa pupunta sa langit. Pero paano yung katawan? At sa maraming evangelical churches, even in Baptist churches, hindi nabibigyang pansin. Ang pag-asa ay kaluluwang pupunta sa langit. And yes, that is true. That's a blessed hope for us, pero hindi lamang yun. Dahil ang tao ay hindi kaluluwa lang, ang tao ay laman at espiritu. So yun ang tao. It's a body-soul composite. It is material-immaterial composite. We cannot escape the biblical priority given to the non-material aspect. So yes, nahado yung unity, pero merong priority, at ang priority is the immaterial or the spiritual. Matthew 10:28, ang sabi, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him that is able to destroy both soul and body in hell. So muli, nandito kung meron kang kakatakutan, huwag mong katakutan yung pwedeng pumatay ng katawan. Kundi ang katakutan daw natin ay yung ngayang pumatay ng katawan at espiritu o kaluluwa sa impyerno o destroy, wasakin ang kaluluwa at espiritu, kaluluwa at katawan sa impyerno. So muli ay nahan doon yung pagbibigay prioridad. Yes, hindi ibig sabihin huwag ka matakot, kundi merong prioridad. Kanino ka mas matatakot? And comparatively, kung matatakot ka sa kanya na kaya pumatay magwasak ng kaluluwa at katawan sa impyerno, hindi mo dapat, comparatively, hindi mo dapat katakutan yung katawan lang ang pwedeng patayin. 1 Timothy chapter 4 verse 8, ang sabi, for bodily exercise, what? Profited little. So may profit. Sabi ko nga sa tricycle team dito sa church, man shall not live by bread alone. We need the bread, to live. We need the bread. Subukan mo magkumain, you will die. You will be in the spirit. Advance. But godliness is profitable unto all things. So papakita dito yung mas higit na prioridad sa spiritual. When we look at man, it is not soul versus body. Isa yun sa magandang punto. Hindi ito kaluluwa laban sa katawan or spirito laban sa katawan, but both body and soul. This is the whole man. This is the whole man, body and soul. And sad to say, may tendency tayo to fall into the extremes. Yung iba, puro body to the neglect of the soul. Yung namang iba, puro soul to the neglect of the body. So muli, ito ay yung buong tao ay kailangang maging nakakaluwalhati sa Panginoon. Nevertheless, it is clear in Scripture that the immaterial dimension is weightier and of eternal
consequence, mas mabigat, mas may timbang yung immaterial. Kagaya hindi natin nilagay dito, but ang sabi ni Jesus ay kung if your right hand offend thee, cut it off. Now, as we have studied, hindi literal na sinasabi ni Jesus na putulin mo i-amputate mo ang iyong katawan para maligtas ang iyong kaluluwa, but it speaks of the great battle against sin. But nevertheless, doon sa statement na yun ni Kristo, makikita natin na merong prioridad o merong mas mataas na value. Now, how many actual parts of elements does a person possess? Ilang parte ba meron ng isang tao? Meron ba siyang isa, dalawa, o tatlo? At dun sa isa, dalawa, tatlo, meron mga kaukulang tawag. Monoism, well, tingin ko obvious. Monism pala, monism, tingin ko obvious. This is galing sa mono and belief or knowledge. Monoism, one lang. Dichotomism, di meaning two. Dichotomism, believe that ang tao ay merong two parts. Material and immaterial, that is physical and spiritual. And trichotomism, and ito yung pamilyar sa marami sa atin. Ako lumaki sa kaisipan ng trichotomism, ang katawan, kaluluwa, at espiritu. So, ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Well, una, monoism. Monoism is the view that the human person is one element. Man is a unified self, not a combination of multiple parts or elements. Secular materialism asserts that that matter is the only substance in the universe. In the universe. All mental and spiritual activities are nothing but chemical products of the human brain. So, ang tingin nila, at madami sa mga evolutionists, madami sa mga atheists, ito yung kanilang tinatanganan. Man is just, yung pagiging monoism, yung belief ng monoism, man is just man, wala siyang spiritual, wala siyang kaluluwa. Pag nakakaramdam siya ng pag-ibig, kapag umiisip siya ng mga bagay na it's nothing but the chemical reaction, chemical production ng katawan ng tao that produces these feelings and these thoughts. It's just nothing but the activity of the material human brain. So, again, ay makikita natin na ito talaga ay taliwas agad sa Biblia. Dichotomism. Nevertheless, sabihin ko lang, balikan natin. As we have said kanina, meron talagang psychosomatic. May effect ang spiritual, may effect ang mental sa physical. So kaya pag tinignan nila, sinuri nila pag ang tao ay pag tinignan sa MRI o pag may basic activity ang tao, may nararamdaman ng tao, may nakikita silang response sa physical. So it doesn't deny the truth of the spiritual. Dichotomism holds that man is two-part being consisting of body, material, and immaterial element called either soul or spirit. So please take note, hindi soul and spirit, but soul or spirit. No real distinction exists between the two terms, both of which are interchangeable. So ito yung dichotomism. Hindi ko pala nalagay yung trichotomism, sorry. Tignan natin, muna. So, hindi na natin masyado i-consider yung monism dahil halata at obviously sa dating sa Biblia, ito ay mali. Tignan natin ang dichotomism. So, Genesis chapter 2, verse 7, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And I would just like to highlight there two things. The dust is the material part, and the breath of life is the immaterial part, and that is material or physical and spiritual, or though it is spiritual, either it's soul and or spirit. Pagdating sa trichotomism, it holds that man is three-part. Three-part being composing of body, soul, and spirit. At sabi ko nga marami sa atin, higit sa malamang, marami sa atin ay lumaki sa pananaw na ito yung pamilyar at matilas sa ating naririnig. According to this view, the first element of man is body.
Well, walang problema so far. Which is the material part. Ito yung nakikita natin. Second part is the soul, yung kaluluwa. At ano naman daw yung kaluluwa? Which is the psychological element of man. Dito yung mga emotions, nandito yung mga affections ng tao and so on. And then the third part is the spirit, which enables interaction with God. Kaya nga pag ang tao nga ay hindi ligtas, siya ay patay, spiritual, so there is no interaction, there's no response sa Panginoon, at ang tanging kilos nito ay palayo sa Diyos, pagre-rebelde sa Diyos, pakikipag-away sa Panginoon. Second, madalas na text about trichotomism is 1 Thessalonians 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, ang madalas isabi, yan dyan, spirit and soul and body. So, these three are different elements, if you will, ng tao. Now, let's try to evaluate. At sabi ko nga ho kanina, ang una na nating i-evaluate ay yung dichotomism. And dahil sa oras natin next Wednesday, Lord willing, next week, ay titignan natin yung trichotomism. And titignan natin ano ba ang lumalapat sa salita ho ng Panginoon. Theologians have debated the issue for centuries, and there have never been a decisive orthodox declaration of which is true. Again, there are good theologians on both sides. Meron mga theologians na they favor yung dichotomism, and meron mga theologians they favor yung trichotomism, and they present their argument. Susubukan nating tingnan yung mga arguments na yun, and Lord willing, ay tayo ay dumating sa ating personal na conviction as we study God's Word. Note, the dominant Reformed position, when we say yung Reformed, mga Reformed Christians, yung mga naniniwala sa doctrines of grace, naniniwala sa election, even pag binasa natin yung Baptist Confession of Faith, London Baptist Confession of Faith, yung Westminster Catechism, ito ay leaning sa dichotomism. Though hindi ginagamit yung word na dichotomy, ang binabanggit lang doon pagdating sa tao ay yung katawan at yung kanyang kaluluwa. Katawan at kaluluwa, katawan at kaluluwa, o katawan at spirito, katawan at spirito. So pag we read between the lines, it speaks of just two elements always. Hindi nilalagay ang tao sa three elements, katawan, kaluluwa at spirito. So ang dominant Reformed position is dichotomism, and the dominant modern evangelical position is trichotomism. As I've said, ito yung dominant almost sa maraming mga Christian churches. When you talk to them, pag pinasubukan mong pa-describe sa kanila ang tao, ano ba ang bumubuo sa tao, at madalas ay ang laman, kaluluwa at espiritu. At naalala ko ho, nung Bible school days ko pa, ginagamit na illustration, illustration ng Trinity. Ang tao, may laman, may kaluluwa, may espiritu. Pero ilan ang tao? Isa lang. So may laman, may kaluluwa, may espiritu, pero isa lang. That's a very bad illustration, dahil iba ang kaluluwa, sa iba ang composition, iba ang essence ng laman sa kaluluwa, and yung pagdating sa espiritu. So doon yung argument pagdating sa kaluluwa at espiritu, ano nila pagkakaiba. So muli, ang punto ay ito ay dominant na kaisipan o paniniwala sa maraming mga evangelical churches sa panahon natin ngayon. Materialistic monism must be rejected since it denies the existence of spiritual and of God the Father. So pag monism, deny ang spiritual, so muli, wala na pag-uusapan dyan, this is wrong. The Bible affirms the distinction between body and soul. So, tingnan mo na natin. Una, ang Bible ay meron talagang pagdidistinguish between material and immaterial, between body and soul or spirit. Malinaw yan sa Bible. Now, both dichotomism and trichotomism correctly affirm that man consists of more than matter. So muli, ang similarity ng dichotomism and trichotomism
ay pareho sila naniniwala na ang tao hindi physical lang. Kaiba sa monism, naniniwala ang dalawang view na ito na ang tao is meron pa higit sa material or katawan. The dividing issue centers on whether there exists a substantive distinction between soul and spirit. Meron bang substantive? At tingin ko mahalaga yung salita na ginamit ko dito. As a substance. Anong pagkakaiba ng kaluluwa sa espiritu? Ayan. So, at titignan natin yung una, yung argument ng mga dichotomy, na naniniwala sa dichotomism, at mayroong 5 arguments, at titignan natin kung nakita natin kung ano yung bigat nito. And then, willing nga next week, kita natin yung trichotomism. Una, equation of soul and spirit. So, this is about dichotomism, at nahandoon yung equation na, kung tingnan mo ang Biblia, anong pagkakaiba? Pag binasa, anong pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Muli, ay ito ay, pag nung si Jesus ay naging kagaya natin, meron din bang siyang laman? Kaluluwa at espiritu? So, again, ay ilan yun sa mga tanong. Now, point number 1, soul and spirit are used interchangeably. At nakakamangha actually itong bagay na ito. So, pag pinag-aralan natin ng Biblia, mayroong mga talata na sa isang banda ang gagamitin ay soul, and then at the right next phrase ang gagamitin ay spirit, and ginagamit ito interchangeably. Lalo tingnan na tayo ng halimbawa. Isaiah chapter 26 verse 9. My soul have desired thee in the night. Yea, or yes, with my spirit within me, I will seek thee early. For when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. At tingnan natin, ang isang tanong ay, kaya mo bang i-discern? Sa gabi, active ang soul. Sa umaga, active ang spirit. Ganun bang ibig sabihin yan? Or, kaya mong maramdaman, ang active ngayon ay yung soul ko. Ngayon, ang active ay yung spirit ko. Kanina, ang humahanap ay yung soul ko. Hinahanap niya ang Diyos. Ngayon naman, ang humahanap ay ang aking spirit. At ang contention ng mga dichotomists, this is using, these are parallel lines speaking the same thing. Ano yung point? Handun yung desire para sa Diyos. So, first phrase, have I desired thee? Second phrase, will I seek thee? So, desiring God and seeking God is almost synonymous, pertaining to the same thing. Yun yung same point na ginagawa dito sa passage. So, soul and spirit here is also used interchangeably, pertaining to the immaterial part of man. Luke chapter 1 verse 46. And Mary said, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. So muli, is she pertaining to two different parts? Actually, may tanong, nasa na yung ano nangyari sa katawan? Ano nangyari sa katawan? Seemingly, andito sa dalawang verses na ito about praising, worshiping God, ay wala ang katawan. So, balik tayo sa Luke chapter 1 verse 46. So, muli dito, these are two parallel lines. Makikita natin yung magnifying the Lord and then rejoicing in God. These are parallelism, and ang ginamit sa first line is my soul, and then the second line is my spirit. Job 7 verse 11. Therefore, I will not refrain my mouth. I will speak in anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. So, again, as we have been saying, these are poetic parallelism. Sabi ni Job, I will speak in the anguish of my spirit. So, nandun yung anguish, and then yung immaterial part, spirit. I will complain. Again, nandun yung speak, anguish. Sa next line, bitterness of my soul. So, nandun din yung immaterial part. So, there are poetic parallelism, and ang tingin ng maraming theologian dito, these are
speaking of the same thing, using soul and spirit interchangeably. And I can seize the point. Sa ating Panginoong Jesucristo sa John 12:27, now is my soul troubled. Pagdating sa John 13 verse 21, when Jesus had thus said, he was troubled in spirit. So pag sinabing his soul is troubled, does it mean na hindi troubled ang kanyang spirit? Kapag sinabi sa chapter 13 verse 21, he was troubled in the spirit, hindi ba siya troubled sa kanyang soul? Or is it speaking of the same immaterial part ng tao? Okay, so muli, yan yung ilan sa mga actually, kung merong primary argument ang mga dichotomists, ay ito, yung pagiging interchangeable ng soul and spirit in many passages in the Bible. Note, there are some theologians who suggest that spirit and soul are two aspects of one part, the immaterial part of man. So dito mukhang may bigat yung sinasabi nila. Na ang ibig sabihin, sana nakuha nyo yung ibig sabihin nito, na meron lamang talaga ang tao ay material and immaterial. Pagdating sa immaterial part, merong dalawang aspect, soul and spirit. Pero iisang essence lamang siya, hindi siya parang dalawang parang ano yun, pag umiwalay ang kaluluwa sa spirito, ano na ngayon yung spirito? Ano na yung personalidad niya? Wala na. So muli ay para ba siyang, so, sana makuha nyo, no? Kung yung kaluluwa natin nagbibigay sa atin ng personalidad, pag humiwalay ito sa katawan, wala na yung katawan. Wala na siya. Yung mukha na lang. Paano pag humiwalay ito sa spirito? Kung talagang distinct ito sa spirit, paano pag humiwalay ito sa spirito? Ano na ang katangian ng spirito na yon? Kung nagbibigay ng personalidad ay yung ating kaluluwa. So muli ay meron mga theologians, ang tingin nila, these are two aspects of one part. Para bang, I don't know kung lalapat itong illustration to, meron kang isang katawan, pero meron kang dalawang kamay, kaliwa at kanan. Isang katawan. Okay? So, ganun din ang tao. Ang tao ay binubuo ng dalawang parte. Material and immaterial. Pero pagdating sa immaterial, merong left-right, merong merong soul and spirit. It's the same body, pero may kakaibahan ng kaliwang kamay sa kanang. Pareho silang kamay. Okay? Pero may kakaibahan. So, sana nakukuha niyo ho. So, merong ilan na ganito ang view. Okay? Second, pagdating sa equation ng soul and spirit, yung tingin nila ito'y iisa lamang, pareho lamang. Death is described both in terms of soul and spirit. Pag pinag-uusapan ng kamatayan, death is described as the departure of the soul. For example, Genesis 35 verse 18. And it came to pass as her soul was in departing, for she died. So, pag-alis ng kaluluwa. So, pumana o lumisan na. No, yun yung mga terms natin. 1 Kings 17:21. And he stretched himself upon the child 3 times, and he cried unto the Lord and said, Lord, my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. Meron magandang tanong, nasaan na yung spirit? Paano yung spirit? Ang hiniling lang ni Elijah ay bumalik yung kaluluwa. Paano yung spirito? That's a good question. I think that's a legitimate question. Pag ang view talaga is trichotomist, nasa na yung spirito. How about the spirit, as we have said? Death is also departure of the spirit. So meron din lugar sa Bible na death is the departure of the spirit. Sa Psalm 31 verse 5, into thine hand I commit my spirit. As we know, familiar words na in-mention ito ng sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo before He died on the cross. Ecclesiastes 12:7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. And naalala ko dati, madalas kong ginagamit yung text na ito, ang katawan pag namatay, babalik sa alikabok. Ang tao pag namatay, ang spirito babalik sa Diyos. Yun ang sabi. Sa text, well, paano ang kaluluwa? Well, again, dito sa mismong verse, walang mention patungkol sa kaluluwa. But parang ang assumption sa Ecclesiastes 12 ay dalawa lang. Meron lang katawan at spirito. Walang mention ng kaluluwa.
Baka naman talaga pareho lang. Okay. Acts 7 verse 59. And they stoned Stephen, calling upon God, saying, Lord Jesus, receive my soul, receive my spirit. So makikita natin, pagdating sa Bible at sa kamatayan sa Bible, departure ng kaluluwa, departure ng spirit. Parehong ginagamit pagdating sa kamatayan. Those who have died and have gone to the intermediate state, that pagdating sa intermediate state, ito yung the state between death and resurrection. Okay? So sa mga hindi ho ganito pang sa technical term na ginagamit ng mga theologians, yung intermediate state, it's the state between death, okay, namatay, nasa piling ng Panginoon, and resurrection, di pa dumarating ang muling pagkabuhay. So that is the intermediate state. Can be described as souls, yung mga kaluluwa, to be absent from the body. So absent ka sa body, present with the Lord, pero wala pa yung resurrection body. Yun yung intermediate state, tinatawag. And tinatawag silang kaluluwa. Example, sa Revelation 20 verse 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Again, hindi na nilalagay yung buong text for the sake of time. So, makikita man natin, hindi lang ba sa souls, sa Hebrews chapter 12 verse 23, it's the spirit. To the general assembly in church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. So, dito ay spirits, not souls. Sa Revelation, souls, nakita ni John, pero dito, writer ng Hebrews, pertains to the spirits of just men. Well, pangatlo, man is described either body and soul or body and spirit. May mga talata sa Biblia na description sa tao ay body and soul. For example, sa Matthew 10:28, as we have read kanina, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both body and soul in hell. Again, where's the spirit? Nasaan? Pero may mga time naman na it's body and spirit. Sa James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead. So yes, James here is using this as an analogy. Pag ang katawan wala ang espiritu, siya'y patay. Ganun din ang faith without works is dead also. So he is using this as an analogy to prove his point. Nevertheless, he is stating a fact. Nag-state si James ng truth. The body without the spirit is dead. So muli, nasan yung soul naman dito? So man is described as either body and soul or body and spirit, and seemingly ito ay interchangeably. Soul and spirit is interchangeable in many passages. 1 Corinthians 7:34. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, and that she may be holy both in body and in spirit. Paano yung soul? Muli, hindi natin i-expound yung verse. Nevertheless, ang punto, she will be holy in body and in spirit, pero wala yung mention patungkol sa kaluluwa. Now, huwag nating isipin, hindi kailangan ng kabanalan sa kaluluwa. Muli, ito yung interchangeable na ginagamit. Number 4, soul and spirit have similar function and activities. May mga functions ang soul na function din ng spirit. At makikita nga ho natin yung sinusubukan ng iba, walang napakahirap mag-determine ng clear-cut differentiation or distinction, I should say, between soul and spirit. The spirit has intellectual functions. At madalas, yung intellectual functions ay ina-ascribe sa soul. Pagdating sa mga definitions, at madalas ina-ascribe ito sa soul. Pero meron din naman ng spirit. Mark 2 verse 8, and immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reason within themselves. So muli, kung ang definition natin ng soul is this is the psychological part of man, which is nandun yung thinking, nandun yung emotions. Well, ito, sabi na ating Panginoon, he perceived, he understood in his spirit. 1 Corinthians 2 verse 11, for what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. So again, nandun yung knowledge, knowing what man knoweth, save the spirit of man.
The spirit has emotional capacities. Muli, madalas ang emosyon ay ina-ascribe sa soul. Pero pagdating sa John 13 verse 21, when Jesus had thus said, he was troubled in spirit. Acts 17 verse 16, now while Paul waited for them in Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given in idolatry. And lastly, number 5, there is a slight distinction in usage between soul and spirit. So muli, makikita natin, meron lang konting pagkakaiba. Ano itong muling pagkakaiba? The soul can be used to refer to the whole man. Actually, yung words na soul ay ginagamit to refer to the whole man. At ginagamit din natin yun in our modern day language. Medyo iniiwasan na natin dito sa church mula nung narinig ko yung kwento na meron daw bisita dito sa church minsan at nag-a-announce si brother po at sabi ko, mga kapatid, mag-imbita tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kinalabutan daw yata yung bisita. Tumatawag sila ng mga kaluluwa. So again, we know the term. When we use the term na abutin natin ng mga kaluluwa is we're pertaining to people, a whole person, people, at hindi yung spiritual lamang. Nevertheless, ang word na soul ay ginagamit to refer to the whole man or self or individual. Example, Genesis 12:5. And Abram took Sarai his wife and Lot his brother's son and all their substance that they had gathered and the souls that they had gotten in Haran. So again, hindi to souls na immaterial part but souls pertaining to the whole person. Now, here is a distinction. The word spirit is not used to speak of the whole man. Never sa Bible na ginamit ang word na spirit, sa Greek word pneuma, pertaining to the whole man. It's always pagpatungkol sa tao, patungkol lang sa immaterial, or pagpatungkol sa buong tao, laging may body and spirit. Pero hindi siya, yung word na spirit ay hindi pumapatungkol sa buong tao. As I have used the illustration kanina, isang katawan, may left hand, may right hand. There are many similarities. Pero merong kakaunting distinctions. Ang left hand and right hand. At sila ay bahagi ng isa. So, kung titignan natin sa ganitong paraan, dito ko nakikita yung bigat. One part of man is material, katawan. The other part of man is immaterial. And dun sa immaterial part, so 2 parts lang, which is, ibig sabihin, dichotomous. Pero dun sa immaterial part, ay merong soul, spirit, na halos indistinguishable sa isa't isa. Yan. So, ito ho yung mga arguments madalas ng dichotomism. Point these passages seems to demonstrate that soul and spirit in the Bible are interchangeable and address the same realities. Note, the idea the soul is the psychological element of man and the spirit is that which enables interaction with God almost exclusively is false. As we have seen, ay merong my soul thirsted after thee, and then meron din naman yung spirit, he was troubled in his spirit, ay hindi pwedeng clear cut na ito sa kaluluwa lang to, ito sa spirito lang to. No, merong tayong information sa Bible na can be interchangeable. Halimbawa nga sa Isaiah 26 verse 9, my soul have I desired with my soul I have desired thee in the night, yea, with my spirit within me will I seek thee early. Yes, alam ko yung isip ng iba sa inyo ay pumupunta na doon sa mga verses na sinabi sa Hebrews, the dividing of soul and spirit. And sa Thessalonians, we have said, whole body and soul and spirit. So merong paghihiwalay and so tatlo. So titingnan naman natin yung on Lord willing next week. So hindi ko lang i-jam-packed dahil talagang hindi uubra sa ating oras. But ngayon, nakita natin na merong so pag may nabasa kayo o may nakausap tayo, nakapatiran natin na they hold on to this dichotomy
dichotomy view ng tao, that is man is material and immaterial. Hindi niya dinadala yung soul and spirit, pero ang view niya sa soul and spirit ay it's the same. Minsan tawag soul, minsan tawag spirit patungkol sa immaterial part ng tao. So merong mga mananampalataya, I have some pastor friends, some books na binabasa ko, even I believe John MacArthur, iba pang mga theologians, kadalasan mga Reformed theologians, they hold to this view, and many modern naman na mga Bible teachers at maraming mga tao ngayon sa evangelical churches, they hold to the trichotomous view of man. So titignan natin, and I hope tayo individually ay dumating sa ating pagkakumbinse. Let every man be convinced in his own mind. Tingnan ko lang ho kung meron tayong tanong. Una ho muna ay online. Sabi ni Sister Lani, hindi ko lang matandaan kung saan makikita ang verse na ito. The spirit is willing but the flesh is weak. Is this an interaction of materialism, which is the dust, and immaterialism of the soul and spirit? This is dichotomism. The spirit is willing but the flesh is weak. Yes, a very good text also. Paano yung soul? Ano ho? So maaaring gamitin ito ng mga dichotomies, but again, hindi ho basta interaction because it's a unified composite. Ang isang tao ay ma-action pa ako, wala nga palang camera. No? Ang isang tao ay isang tao. Mahirap at magiging nandun yung danger sa mga ibang binabasa ko, nandun lagi yung danger ng heresy, ng pagsinubukan na talagang paghiwalayin, as in parang walang relasyon ang katawan sa spirito. But andito nga ho yung if we will use the word interaction, pero as we have said, yung psychosomatic, merong epekto ang laman sa kaluluwa at kaluluwa sa laman. Halimbawa, just for example, pag ikaw ay gutom, meron yung epekto sa iyo spiritually. O pag ikaw naman ay nahandun sa state na you are joyful in the Lord, meron yung epekto sa iyo physically. So, nahandun yung effect nung material sa immaterial and immaterial sa material. And muli, again, the spirit is willing but the flesh is weak. Nasaan yung soul sa usapan na ito? So again, those are some good questions. Sabi po ni Brother Boy, good PM. Enjoying God's blessing, will of God ba ang maluhong pamumuhay? Example, tour around the world, cruising, expensive jewelry, sports cars. Again, nabanggit ho natin, there is legitimate na pag-enjoy ng God's blessing. Meron mga Kristiyano sa biyaya ng Panginoon, kakaunti ang mga Kristiyano na niloob ng Diyos nakabilang doon sa talagang mayayaman na tao, may tuturing sa mundo na mayayaman. Kakaunti. Hindi wala. Sabi ng salita ng Panginoon, not many, hindi not any, kundi meron. Pero hindi sila madami. Ngayon, paano i-view ito? Again, hindi tayo, I believe, hindi tayo pwedeng magbigay ng blanketing general statement na itong mga tingin natin luxury, halimbawa, trip around the world, or mamahaling sasakyan ay makasalanan na. Pero merong mga sinabi sa Bible, for example, yung text na madalas lagi nating binabasa tuwing ating offering. Nang sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang kalooban primarily ay sa mga Kristiyano na sumagana sa mabuting gawa. Ayan. At doon ako magkakaroon siguro ng mas masusipang ano ba tamang salita? Pag-discern. Kung yes, sa biyaya ng Diyos, narito ang isang mananampalataya na sumasagana sa kanyang kabutihan, sa kanyang material na mga bagay. And yes, meron legitimate na pag-enjoy ng mga material na bagay, pero ang tanong is,
siya ba ay sumasagana sa mabuting gawa? Ayan. Kung sumasagana siya sa pag-e-enjoy ng mga material na biyaya ng Panginoon, pero hindi siya sumasagana sa mabuting gawa, there is a problem. So, ganun ko siguro titignan. Ano ho? Hindi ibig sabihin na pag meron kang latest iPhone, materialistiko, carnal na Christian, hindi ho lagi. Ngayon, pag doon nakafocus, pero pagdating sa mga spiritual na bagay at sa gawain ng Panginoon ay wala, doon magkakaroon, doon makikita yung problema. So, it takes discerning sa mga bagay ho na yun. Kung nagkakasala ang body, still malinis pa din ba ang soul? Dahil daw sa where sin abound, more abundant ang grace of God na nag-aalis ng kasalanan. Now, ang gusto ko sigurong maging malinaw ho sa atin dito, ang lahat ng kasalanan ay bayad na. So, ilagay ho natin yun sa isip ho natin. Ang lahat ng kasalanan ay bayad na. Even yung future na mga gagawin natin, lahat ng yun. Nung minsan may kausap ako, sinusubukan niyang, nag-i-struggle siya sa thought na yun. At sabi ko sa kanya, Brad, nung namatay si Jesus sa krus, ikaw at ang buong buhay mo ay future. So lahat ng yun ay bayad kay Kristo. So ang tanong ko dito, pag nagkakasala ba ang katawan, still malinis pa rin ba ang soul? Ang punto ho ay tayo at yung ating kalinisan ay hindi yung sarili nating kalinisan. Ang ating kalinisan kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon ay dahil tayo ay una hinugasan ng dugo ni Kristo. Pangalawa, tayo ay binihisan ng katuwiran ni Kristo. At yun yung kalinisan natin. Now, ang ayoko hong magkaroon tayo ng maling pag-divorce ay ang nagkakasala lang yung katawan ko, pero again, yun yung hindi natin makikita sa Bible. Yung kasalanan ng tao ay kasalanan ng buong tao. Pero ang punto ay tayo ay pinatawad, tayo ay hugas na. Pero nahandun pa rin yung ating pangangailangan ng palagi ang panghingi ng tawad para sa ating konsensya, para sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw na bagay na ating bilang mga mananampalataya. So, mag-ingat lang ho tayo to yes, sa Romans chapter 7 may sinabi, basahin lang ho natin, subukan pong tingnan. Alam ko medyo nag-overtime tayo, pero yun ang ganda ng question and answer. Sa Romans chapter 7 may sinabi si Apostol Pablo, for I know that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me. Sa Romans chapter 7 verse 18, but how to perform that which is good I find not, for the good that I would do I do not, but the evil which I would not that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Yun yung nagiging struggle ng iba. It's no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So, nahandun yung parang, ano ba to, Pablo? No more I, pero me pa rin. Ang makikita lang ho natin dito ay meron ng existing, dahil sa Romans chapter 6, ang Kristiyano ay pinalaya na sa pagkaalipin sa kasalanan. There is that new nature sa isang Kristiyano na distinguished. Yes, nagkakasala pa rin, at pag nagkasala ang Kristiyano, nagkakasala ang buong Kristiyano, pero meron ng kakaiba sa kanya na ayaw sa kasalanan, na hindi gusto ang kasalanan, pero it doesn't mean na immune na ang kanyang, hindi na apektado o katawan na lang ang nagkakasala. Yun ang wala ho tayong makikitang ganun sa salita ho ng Panginoon. So, yung unified whole, panatilihin natin yung view na ang tao is one man. Unified whole ang tao. Nevertheless, sa ating Panginoong Kristo, ang ating kasalanan ay bayad. Paul, ang soul ay in or as in spirit form, kaya used interchangeably. I don't believe na ganun ho kasimple, lalo na doon sa mga talata na
tignan ho natin. Ano ho? Pero nevertheless, yes, titignan ho natin na next time or next time in the Word, so Wednesday, yun namang trichotomism. Titignan lang natin yung isang view na talagang it's used interchangeably. Na may mga ginamit patungkol sa kaluluwa, din sinabi patungkol sa espiritu. Hindi lang, at maaari, yun din, isang view na meron lang dalawang bahagi ang tao, material and immaterial. And in that immaterial ay yung soul and spirit. So again, dahil dalawang bahagi, and so dichotomy. Pero doon sa immaterial, merong soul and spirit, pero may problema nga, may mga texts na body and soul lang. May mga texts na body and spirit lang. So that's why muli ang sinasabi natin, that's why merong mga ang paniniwala ay dichotomy, because they see it at nakikita ko merong bigat yung kanilang argument and worth studying. At muli, syempre sa atin ho na lumaki sa tradisyon na paniniwala na laman, kaluluwa at spirito, ay medyo this sounds strange. Nung una ko narinig ito, sounds strange. Pero as I've been studying itong mga text, okay? They put forth their arguments, mga texts, and talagang may mga lugar ho talaga na interchangeable ang gamit. Pero titignan naman natin yung mga argumento ng trichotomism at maaring ano yung advantage ng dalawa, and nawa tingnan natin kung ano talaga at makita natin kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero paalala, sa ilang mga resources na binasa ko ho, nandun yung paalala, and this differentiating view has been going on for hundreds of years between Christians, at ikaw man ay dichotomist or trichotomist, it will not matter sa ating salvation. I don't think ito ay magkakaroon ng weight sa ating salvation. Pero merong ang punto ay convince tayo, tingnan natin kung ano talaga ang sinasabi ho ng salita ng Panginoon. Brother Paul, sabi nga talaga body, soul, and spirit. And merong sinabi, I believe si Sam Storms ang nagsabi, merong verse sa Bible that thou shalt love the Lord with all thy heart, all thy soul, all thy mind, and all thy strength. So, apat na magkakaiba. So, quadrupleist. Dahil apat. So, muli ay titignan natin itong mga bagay. Tutuloy natin ang pag-aaral next Wednesday at makita lang ho natin na ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. We will go further pa. Maraming salamat po. Para di tayo masyado mag-overtime, salamat po sa mga tanong. It's a good interaction at patuloy nating pag-aralan ang mga ito. Nag-message. Tingnan lang natin, may nag-message. Si Sister Maris, body, soul, emotion daw. Spirit is Holy Spirit daw. Pag believers na. Pag unbeliever, body and soul lang. Walang spirit. Tingin ko hindi pwedeng sabihin na pag unbeliever ay body and soul lang at walang spirit, sapagkat ang spirit ay Holy Spirit lang. Sapagkat may mga, hindi ko lang mapipinpoint ngayon dahil may mga talata sa Biblia na paano ba sasabihin, ay hindi Holy Spirit na tinutukoy. As we have read kanina ho sa Revelation, yung mga mananampalataya that were beheaded, yung mga mananampalataya sa 1 Peter din ay pinatungkulan na spirits. So meron talagang spirit. Again, ay tingin ko hindi maaaring sabihin na yung spirit doon ay ang Holy Spirit. Dahil yun ding, paano ba to? Doon sa sinabi ho sa Thessalonians chapter 5, verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly. At yung wholly doon is the whole person. And your whole
take note, your whole spirit, your spirit sa iyo. So, hindi ito pumapatungkol sa banal na spirito and soul and body be preserved blameless. At again, kung ang spirit ay yung Holy Spirit, wala nang kailangan na sana ma-preserve blameless. He is blameless. So, muli, I think ay hindi pwede na tignan na ang spirit ito ay banal na spirito. Therefore, Kristiyano lang. Pag Kristiyano, trichotomos, dahil nadagdagan ng spirit. Pero pag hindi Kristiyano, dichotomos lang dahil walang spirit. So, tingin ko ay hindi lalapat sa mga text sa Bible. But again, that's a good at magandang sign na sinusubukan nating isipin. Baka ganun. So, but tingin ko hindi lalapat po sa salita ng Panginoon. Thank you po sa mga questions. And that's good. And I think that's a good signal na nag-iisipan natin ang mga bagay nito. So muli, please wait. Meron pang, hindi pa tayo tapos sa pag-aaral nito. Meron pang next week. Okay, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo, salamat sa iyong salita. At Lord, salamat sa katotohanan na kami ay iyong minahal. Tinubos mo kami. Binayaran mo ang aming mga kasalanan. Kami ngayon, Panginoon, ay nabihisan ng katwiran ng aming Panginoong Kristo. Salamat, O Diyos, sa mga pag-asa na ito. At naman, Panginoon, ang aming kaharapin, mga darating sa aming buhay. Salamat sapagkat alam namin na ikaw ay hindi laban sa amin kung hindi para sa amin. Lord, sa mga pag-aaral na ito, patuloy nawa kaming lumalim pa. Bigyan mo kami ng humble mind. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga matang nakakakita. At gawin din, Panginoon, ingatan, ilayo mo kami sa mga kamalian. At patuloy, O Diyos, ay mas pagsumikapan namin na maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po sa bawat isa na kasama sa pag-aaral. Maluwalhati ka po nawang patuloy. Kailangan natin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let me just announce this again. Kung kayo ho ay wala sa simula, may bagong schedule ho ang prayer meeting dito sa JCBC. It will be on Sunday afternoon after ho ng ating second service. So yung ating prayer meeting ng Friday ay na-move na ng Sunday. So hindi tayo nag-alis ng gawain, na-move lang po ng schedule. So wag ho tayong magulat kung this coming Friday ay wala ho tayong live stream and wala ho tayong online. Ang punta, pero wag ho mag-alala, yung mga malayo ho ang lugar, this coming Sunday, hindi kayo maka-attend ng second service at patungo sa prayer meeting, ay available pa rin naman ho ang online. So, pray natin ito sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya din sa JCBC. Magandang gabi po at muli, maraming salamat at purihin ang pangalan ng Panginoon.